Laging ganyan yung issue. Pinakakorap na gobyerno sa mundo. Maagang bumabangon, hinaharap ang bagong hamon. Lumalaban ng patas para sa pangarap umangat. Ngunit tila'y walang nangyayari sa lahat ng aking pinapangarap. Lahat ng aking pagsusumikap, tila'y binawawala lang na parang bula. Tingin sa alapaap, taas ang pangarap. Ngunit parang kapwa ko Pilipino ang magbabaon sa akin sa hirap. Lahat ng bago'y tinarap, lumalaban ng patas. Ngunit parang ako'y naiisahan lang ng mga taong nakaupo at hindi man lang naghihirap. Pinapalamon ng mga tao na nanggaling sa hirap, na nagsasakripisyo ng kanilang buhay dahil sila'y may pangarap. Nasisira lang ng mga taong nakaupo at hindi man lang marunong tumayo para tignan ng bawat isa kung nahihirapan na ba. Tayong mga Pilipino, maging bukas ang kaisipan, huwag ibenta ang boto para sa walang alam. Korupsyon. Ayan, wala na namang natin. Panoorin nyo to. Tingnan nyo, mga tax pala natin napupunta lang sa wala. Gusto naman. Totoo, nagpapakahirap tayo sa kumain sa pang-araw-araw tapos sinisingil tayo ng mataas na buwis. Tapos ang makikinabang, mga anak mayaman lang. Ay nako, wala naman tayong magagawa dyan. Tayo normal na pamamayan lamang. Hindi ba yan? Kuno naman ha, alalaya mo lang na nakaraan ha. Wala naman kasi yung makakain eh. Bakit? Wala na naman yung nanay ninyo? Huwag mo sabihan ganyan nanay namin ha. Bastos kang bata ka. Pero dito, doon tayo sa presinto magtos. Hindi na bumangulit. Stop. So, gusto naman mga buhay-buhay na tagal na natin yung nagkipakita. Oo nga, dami nangyayari sa bansa natin. Pati paligid natin ang gulo na rin. Oo nga, puno tayo ng korupsyon dahil sa mga nasa itaas. Wala naman tayong magagawa din. Masyado pa tayong bata. Pati marami yung hindi naman nila magagawa. Tutulungan tayo, maaari tayong marinig. Hindi pwedeng hindi tayo magsalita. Oras na para umaksyon. Ang lala naman nangyayari ng korupsyon sa ating bansa. Kung hihintayatin natin sila, maaari tayong mapakinggan. Paano? Bingi ang mga nasa taas, kainain ng mga Pilipino. Maaari tayong buwagin ng sasalita. O magprotesta ng hindi nag-disable. Sa ganun parang, pwede tayong painggan. Tama, sangayon ako. Nandito ako ngayon para magmuli ng pagpapanasta. Maraming kabataan at nakakatanda ang nagpaprotesta rito dahil sa kanilang pinaglalaban at tanungin ang isa sa aktivista tungkol sa kanilang pagpaprotesta. Magandang hapon, bakit nyo ito ginagawa at anong pinaglalaban? Upang magkaroon ng kamalayan ng ibang mga Pilipino, hindi pwedeng tayo manahimik na lang dahil habang tayo nananahimik, patuloy ang mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa at hindi ito magkakaroon ng solusyon. Sana gumising na tayong lahat. Kaya pala nito! Maraming salamat naman ang mga nakatatawa. Dong, mangaon na ta. Abto na dire. Tangkin lang namin to. Dong, tara na. Ano kayang dala ni Tatang? Ano pa bang bago?
Isda! Tara mga to, kaya na tayo, isda lang ang ulam. Teka, buksan ko lang yung radyo. Lamang ay 825 billion ang idinagdag na budget sa DPWH na hindi naman humihingi ng dagdag na pondo ay 288.6 billion pesos. Tara na, balik na tayo sa trabaho. Balik na tayo. Tara. Ang lala na talaga ngayon, no? Tayo na naghihirap tapos sa tubig na wala. Oo nga eh. Seth, ikaw pala, kailan ka luluwas ng Maynila? Sa Makalawa, hindi pa kasi sapat yung ipon ko eh. Luluwas na pala, dong. Hindi kami nakalimutan, ha? Roberta! Roberta! Yung anak na salitaan! Ano? Dito! Tabi! Tabi, anak ko yan. Sinong hayop ang gumawa niyan? Walang yan sa anak ni Kero. Sana natin. Ang tawag sa saan. Ano? Si Alexander? Papatayin kita! Inay, kung wala tayong gagawin at magbubulag-bulagan lamang tayo, wala mangyayari sa ating bansa. Tol, pero mag-iingat ka pa rin tol. Alam mo, magkaroon sa banal. Kaya hindi tayo umaangat eh. Kasi yung mga pinaghihirapan natin napupunta lang sa iba. Habang tayo, para tayong aso ng sunod-sunuran. Para naman makain. Wala talaga kayong kwenta. Natapo kayo sa yaman ng takot para sa mamamayan. Ama, bigyan mo po ng kapayapaan ang aking apo. Ikaw na rin po ang siyang bahala sa aking ama. Si Alexander. Gabayan mo siya sa kanyang laban at sa hustisya kanyang pinaglalaban. Huwag mo siyang pababayaan, lalo na sa mga masasamang tao na siyang pumatay sa aking apo. Ano yun? Ayun, ayos na po. Ano ayos na? Pinatayin ko na po. Mga bubo, wala talaga ang silbi. Wala naman mo nakakita. Siguro din mo hindi magsasalita. Pagkatas ang ninakaw, kulong ang parusa. Ngunit pondo ng bayan, tila'y nawala ng parang bulay, walang hustisya. Mahirap ang tanikala, mayaman ang laya. Nasa ng katarungan, para bang wala. Kawawang may hirap, kung pera ang labanan. Kapag sila'y nagkamali, pera'y pwedeng ipagtapal. Bangon, kababayan, buksan ang isipan. Hustisya'y para sa lahat, hindi nang sa hilan. Kaya dumadami ang kawatan dahil sa kagipitan. Hindi nila ito gagawin kung tinutulungan sila ng pamahalaan. Ngunit hanggang kailan magbubulag-bulagan ang bayan kapag wala na silang makain sa kapabakikilos ang sambayanan? Maraming kabataan ang naliligaw ng landas. Ngunit marami pa rin naman ang nagpapatuloy para sa ating bayan. Kaya patuloy tayong umasa dahil kabataan ang pag-asa ng bayan.